sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng pagsasyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, daluyan ng kagalingan. Sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, tayo ay nakararanas ng lubos na kagalingan, at nawa ay patuloy tayong humingi ng makainang pagkalinga ni Maria upang ganap na makaranas ng pagpapagaling na kinakailangan sa buhay. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Wilfredo Samson S.J. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagkakatipon-tipon bilang isang komunidad upang magpasalamat sa Diyos sa tawag ng isang misyon na tayo inaasahan niya na maging daluyan ng kanyang grasya, ng kanyang kagalingan at higit sa lahat ng kanyang pag-ibig. Ang bawat isa sa atin ay isang misyonero o misyonera na inatasan ng ating Panginoon na ipahayag ang mabuting balita. Kaya't bilang paghahanda sa ating pagdiriwang sa pasasalamat sa mga biyayang ating natanggap, tayo ngayon ay lumapit sa ating Panginoon, balikan ng ating pagkukulang at humingi ng tawad sa isang Diyos na laging nagmamahal. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal
at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ngayon ang ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa isang bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng mga may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkakasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi po natin maikakaila na isa sa ating pakay o layunin, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, ang isang katotohanan na napakarami po sa atin ang mga may sakit. Sakit sa ating pisikal na katawan, sakit sa ating isipan, maging sakit sa ating emosyonal, o sakit maging sa ating spiritual. Lagi nating hinahanap ang kagalingan ng ating Panginoon. Lagi tayong nagdarasal upang nang sa ganon, ang anumang ating karamdaman o karamdaman ng ating mga mahal sa buhay ay magkaroon ng kalunasan. Subalit magandang makita, mga kapatid, ng ating pagbasa ngayon ay tumutukoy sa isang katotohanan na ang pagpapagaling pala ay hindi lamang gumaling ako sa aking lagnat, o ako'y dating lumpo at ako'y nakapaglakad, o ako'y dating baliw at ngayon ay malinaw na ang aking kaisipan, o ako'y dating mayroong ketong at ngayon ako ay magaling na, o ako naman ay dating may sakit na kanser at ako'y pinagaling ng ating Panginoon. Kaya't masasabi ko ba na ako ay tunay na magaling? Palagay ko sa ating ebanghelyo, mga kapatid, malinaw na ang kagalingan ay hindi lamang pagkawala ng ating karamdaman. Bakit ko ito nasabi? Sapagkat dito sa ating pagbasa, pagkatapos pagalingin ng ating Panginoon ang biyenan ni Simon o ni Pedro, sabi po dito, noon di tumindig ang babae na may sakit at naglingkod sa kanila. Sa makatuwid, ang tunay na kagalingan pala ay hindi lamang nawala ang aking rayuma, nawala ang aking sakit, gumaling ako sa aking kanser, kundi naroon ang isang hamon na tayo ay magiging mga lingkod ng ating Panginoon. Kung walang magaganap na paglilingkod, palagay ko, mga kapatid, hindi natin masasabi na tayo ay tunay na gumaling. Kaya nga, sa ating pagbasa ngayon, mga kapatid, mapapansin po natin
na ang ating Panginoon pala ay nagbigay ng 3 antas ng paglilingkod na pwede nating sabihin na ito rin ay antas ng kagalingan. Bakit 3 antas ng paglilingkod? Baka magandang tanungin natin sa mga oras na ito, anong uring paglilingkod meron ba ako? Ang ganda-ganda po ng inyong patron, no? Ang inyong patron ay ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Hindi lamang puso ni Jesus, kundi ang mismong puso ng ating minamahal na Inang Maria. Bakit ko ito nasabi? Sa ating pagbasa, may 30 antas ng paglilingkod. Tanungin po natin mga kapatid, no, anong antas na ba ako sa mga oras na ito? Ano yung unang antas? Ang unang antas ng paglilingkod ay ang paglilingkod at pagmamahal natin sa ating pamilya. Di po ba dito, ang unang pinagaling ng ating Panginoon ay ang biyenan ni Pedro o Simon. Pinagaling siya at pagkatapos pagalingin ang biyenan na naglingkod sa ating Panginoon, agad-agad ang ating Panginoon, sabi ng ating pagbasa, ay pumunta na sa 2nd antas ng paglilingkod. Pinuntahan niya ang kanyang mga kababayan. Pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan. Pinuntahan niya ang kanyang mga biyenan, ang kanyang mga kamag-anak. Ito palang 2nd antas ng paglilingkod. Ang unang antas, naglilingkod ka at nagmamahal kung ang pinaglilingkuran mo ay ang iyong pamilya. Ang sentro ng buhay mo ay pamilya. Unang antas lang pala yan. Sapagkat may susunod na antas. Ang susunod na antas ay ang paglilingkod sa komunidad. Ang paglilingkod sa ating mga kaibigan. Ang paglilingkod sa ating mga kamag-anak. Ang paglilingkod sa mga taong minamahal natin. 2nd antas ng paglilingkod. Ngayon, Father, kung pinaglilingkuran ko ba ang aking komunidad bilang mga miyembro o naglilingkod bilang lay minister, bilang choir, bilang miyembro ng mga iba't ibang religious organization, masasabi ko ba na ito na ang pinakamataas na antas? Hindi pa. Hindi pa. Sapagkat ang susunod na antas, 3rd antas ang pinakamataas. Ano yon? Ang antas ng paglilingkod sa mga taong hindi natin kilala o sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Mga kapatid, madaling paglingkuran ang ating pamilya sapagkat mahal natin sila at sila'y nagmamahal sa atin. Madaling paglingkuran ang ating komunidad sapagkat magkakakilala tayo at nagmamahalan tayo, kaya't madaling maglingkod. Pero yung pupunta ka at paglilingkuran mo ang mga taong hindi mo kilala, ang iyong mga kaaway, ang mga taong alam mo wala kang mapupulot na balik, ang mga taong alam mo walang kwenta sa lipunan katulad ng mga bilanggo, bakit ko sila paglilingkuran? Pero, kapag umakyat ka sa 2nd antas at naglingkod ka sa mga taong hindi mo kilala, sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, sa mga taong alam mo na dati ay nagsisimba at hindi na nagsisimba, o sa mga taong kagalit mo o kaaway mo at ito ang iyong pinaglingkuran, sasabihin ng Panginoon, yan, tunay na naglilingkod ka na. Saan ka mga kapatid? Anong antas ang paglilingkod mo sa mga oras na ito? Sapagkat hindi natin masasabi na tayo ay tunay na gumaling kung wala ang mismong espiritu ng paglilingkod. Nakakatuwa po ang ating pagbasa sapagkat ang unang pinaglingkuran ng ating Panginoon ay ang biyenan ni Simon, pamilya. Pumunta siya sa kanyang mga kababayan. At pagkatapos, nung pupunta na po siya sa 3 kabayan, anong po namang ginawa rito sa pagbasa?
Bago po siya pumunta sa ikatlong antas, ang ating Panginoon ay nanalangin ng taimtim. Bakit? Sapagkat mahirap pong paglingkuran ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga taong hindi natin kilala, ang mga taong wala tayong makukuhang kapalit o balik sa kanila sapagkat wala naman silang maibabalik sa atin. Kaya nga yung panalangin ay napakahalaga, sapagkat ang tunay na panalangin, mga kapatid, ang nagdadala sa atin sa ikatlong antas ng paglilingkod. Sapagkat kapag ikaw ay pumapasok sa panalangin, mauunawaan mo na sa mata ng Diyos, ikaw ay kanyang kaaway. Sa mata ng Diyos, ikaw ay pasaway. Sa mata ng Diyos, alam mo na ikaw ay isa sa napakaraming mga nilalang lamang niya na kung pipitikin ka niya dahil ikaw o tayo ay naging makasalanan, walang magbabago sa mundo. Pero minahal ka niya eh. Pinili ka niya eh. At dun, sa panalangin, maunawaan mo na napakahalaga mo pala na sa likod ng ating pagkukulang, may isang Diyos na nagsasabing, mahal kita, wala kang dapat patunayan. Mahal kita nang walang hinihintay na kapalit. At kapag naramdaman mo na may Diyos palang ganito na nagmamahal sa atin na walang hinihintay na kapalit, doon ka natututong magmahal ng mga taong alam mo, baka wala kang makuhang pagmamahal o pagbabalik. Bakit ko naman mamahalin yan? Hindi nga ako minamahal niyan. Bakit naman ako tutulong dyan? Ano bang mapapala ko dyan? Bakit naman ako magtutulong dyan? Yan ba ay may tagumpay? Minsan ganun tayo, mga kapatid. Kaya nga kadalasan, mga kapatid, masasabi talaga natin ng tunay na gumagaling sa pananampalataya natin ay ang mga taong naglilingkod. Alam ba ninyo, sabi po ni Bishop Ambo sa ating ginaganap na Diocesan Synodal Pastoral Planning, alam po ba ninyo, mga kapatid, na tayo ay hinahamon na maging missionary church. Kasi tayo po ngayon ay tinatawag nating maintenance church. Ang maintenance church ay ang simbahan ay naglilingkod at inaalagaan ang mga taong nasa simbahan na. Lagit-lagi sinasabi natin na 10% or 20% daw ng mga taong Katoliko ang nagsisimba. Pero alam ba ninyo, hindi totoo yun. Sa totoo lang, 6% lamang ang taong nagsisimba. Ang 94% po ng mga Katoliko ay hindi nagsisimba. Pero sino ang inaalagaan ng simbahan? Binibigyan ng rekoleksyon, binibigyan ng misa, novena, binibigyan ng ayuda? Ang 4% lamang, ang 6% lamang. Hindi po natin naalagaan ang 94% ng mga Katoliko. Ito po yung mga pasaway. Ito po yung mga walang kwenta sa lipunan. Ito po yung mga mahihirap. Ito po yung mga taong naliligaw ng landas. Ito po yung mga adik. Ito po yung mga nasa kulungan. Ito po yung mga kapatid natin na hindi na natin napapansin. Hindi tayo gumagawa ng paraan. Kaya't ang sabi ni Bishop Ambo sa ating simbahan, para daw tayong nangingisda sa loob ng aquarium. Nakakita na ba kayo ng mangingisda na nangingisda sa loob ng aquarium? Pinipilit hulihin ang isda na nahuli na? Kailangan po nating lumabas. Ang ating pagbasa po ngayon, mga kapatid, na nagpapakita ng unang antas ng pagmamahal sa kaibigan, sa pamilya, ay napakahalaga yung dalawang antas. Pero, kailangan nating pumunta sa ikatlong antas. At ang ikatlong antas ay ang pagpunta sa mga Kristiyano at Katoliko na hindi na natin napupuntahan pa. Sa pagbasa po natin, ang sabi ng mga nasa loob ng mismong mga
disipulo ng ating Panginoon. Panginoon, dito lang kayo. Ang dami-dami pa pong kailangan ng pagpapagaling dito sa loob ng ating simbahan, dito sa loob ng ating grupo. Anong sabi ng ating Panginoon? Kailangan nating lumabas. Kailangan nating puntahan ang iba pang mga pastol na naliligaw ng landas. Mga kapatid, ang ating novena ay novena ng pasasalamat. Ito rin ay isang nobina upang pagalingin ang ating puso na unti-unti sanang magkaroon ng mata ng Diyos. Magkaroon ng puso ng ating Inang Maria at ng ating Panginoong Yesus. Sapagat ang puso ng ating Inang Maria ay laging tumitibok sa mga taong mga mahirap. Tumitibok sa mga taong naliligaw ng landas. Tumitibok sa mga taong, alam mo, nangangailangan ng pagpapagaling. Restlessness, ang tunay na panalangin, mga kapatid, nagbibigay ng pagkabagabag. Kapag ang panalangin mo at ang nobinang ito ay nagtapos at sasabihin natin, Father, Father Sammy, Father Willie, tuwang-tuwa po ako sa nobina natin. Bakit naman? Ang saya, ang ganda. Talagang ako po ay napalapit sa Diyos. Ako po ay nagkaroon ng consolation. Pumayapa po ang aking puso. Alam mo kung anong sasabihin ko sa kanya? Parang kulang yung nobina mo. 50% lang yan. Bakit? Ang tunay na nagnunobina, makakaramdam ng kapayapaan, subalit makakaramdam din siya ng pagkabagabag. Mababagabag siya sapagkat maunawaan niya na tayo pala, mga kapatid, ay napakamapalad. Samantalang may mga taong nasa labas ng ating simbahan na hindi mapalad. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, pero mararamdaman mo rin ang misyon na nagsasabi sa iyo, humayo ka, magpagaling ng mga kapatid mong naliligaw ng landas. At kapag ang mga kapatid natin ay naibalik natin sa simbahan at natutong maglingkod katulad ng lahat ng nasa sa inyo ngayon na narito, palagi ko unti-unti dadami tayo. Huwag nating hanapin, mga kapatid, ang mga naliligaw ng landas lamang. Hanapin din natin ang mga maaaring maging pastol ng ating simbahan. Marami sila. Pero ang tanong, nasaan ka ngayon sa uri ng paglilingkod? Ano at sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo? Pamilya? Unang antas. Minamahal ko ang mga taong nagmamahal sa akin. Ikalawang antas, kaibigan, komunidad, simbahan. Minamahal ko ang mga taong kaibigan ko, kakilala ko na nagmamahal din sa akin. Ikatlong antas, kaya ko bang paglingkuran, mahalin, patawarin ang mga taong hindi ko kakilala, mga mahihirap, mga bilanggo, mga naliligaw na landas, mga taong may karamdaman. Kailan ka ba huling nagpunta? Mga kapatid, sa huling pagtutuos, lagi po nating tatandaan na kapag tayo po ay umakyat sa langit, baka magulat po tayo. Hindi po tayo tatanungin ng Diyos, naging mabuti ka bang tao? Hindi po ganun ang tanungan doon. Ang tanong ng Diyos, nagmahal ka ba? At kung ang sagot mo, Panginoon, nagmahal ako, sasabihin ng Diyos, kung nagmahal ka, nasaan ang mga bitbit mong kaibigan na minahal mo? Hindi po nakakaakyat sa langit ang mga taong walang bitbit na mahirap. Mga walang bitbit na makasalanan na nailapit natin sa Diyos. Panalangin ko, sana, linggo-linggo, o sa novenang ito, kung ang bawat isa sa inyo ay makapagdadala ng isang taong hindi nagsisimba at nadala nyo dito sa loob ng simbahan, sasabihin ng ating Panginoon, kilala kita. Kasi ako rin naghahanap ng mga nawawala. Huwag po nating
alagaan lamang ang mga taong nasa loob na ng simbahan. Alagaan po natin ang mga nawawala sa ating simbahan. Magdala tayo. Sapagat sa huling pagtutuos, mga kapatid, tatandaan po natin ang ating Panginoon ay mahilig din sa pasalubong. Kayo po ba, mahilig kayo sa pasalubong? Oo, di ba? Pag ang inyong asawa ay nagpunta sa US, sa Baguio, anong sasabihin nyo pag umuwi? Pasalubong. Anong sasabihin nyo pag wala siyang pasalubong? Hindi mo ko mahal, wala kang pasalubong. Pero alam nyo mga kapatid, kung anong gustong pasalubong ng ating Panginoon pag umakyat tayo sa langit? Kapatid na naligaw ng landas. Kapatid na pinagaling ng iyong mabubuting gawa at magagandang salita. Kapatid na dati ay nag-iisa lamang pero nagkaroon siya ng kaibigan dahil naging kaibigan mo. Kapatid na dating nakakulong o nakakulong pero binisita mo at naging kaibigan mo. Isang taong nasa ospital na napagaling mo, hindi dahil sa ikaw ay doktor, dahil nakita niya na meron siyang kaibigan. Yun ang tanong. Pagpanik mo sa langit, sasabihin ni Jesus, sasabihin ni Mama Mary, pasalubong, pasalubong. Hindi niya kailangan ng pagkain. Ang kailangan niya, kapatid na bit mo bilang pasalubong. At pag may kapatid kang binitbit bilang pasalubong, sasabihin niya, mahal mo ako. Mahal mo ako dahil nagdala ka ng mga mahal ko na naligaw ng landas. Gumaling ka dahil naghanap ka ng isang taong naliligaw ng landas. At dahil ikaw ay gumaling, maunawaan mo na ang taong gumaling at nalapit sa Diyos ay isang taong naglilingkod sa unang antas, sa ikalawang antas, at sa ikatlong antas. Paki-check. Level 1, check. Level 2, check. Level 3, medyo mahirap, pero kakayanin kapag ako ay marunong magdasal. Magsitayo po tayo. Tayo ngayon ay lumapit sa ating Panginoon at dalhin natin ng ating panalangin ang ating itutugon. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway maipalaganap niya ang mabuting balita, lalo na sa nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namumuno sa pamahalaan, maging kasangkapan nawa sila sa pagbabahagi ng pag-ibig, lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, pagtibayan nawa ng ating pagdidebosyon sa mahal na Birhen, ang ating pananampalataya at maging kasangkapan sa pagpapalaganap nito. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway sa tulong ni Maria ay makaranas ng lubos na kaginhawaan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa biktima ng kalamidad, nawa ay maging matatag sila sa pagsubok sa kanilang hinaharap sa tulong na makainang pagkalinga ni Maria. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubos na tumatangkilik sa ating pamayanan,
ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay patuloy silang maglingkod ng may kababaang loob at maging mga tapat na lingkod ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng ating mga family sponsor at mga hermano at hermana mayor. Naway sila'y pagkalooban ng ating Panginoon na mga biyaya sa kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Ama, batid mo ang laman ng aming puso, dinggin mo ito ng naayon sa iyong kalooban. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Alay na ito ang tinatawag.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan ng karakalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming mapagmahal, inaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak, marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming ikababanal at ikabubuti ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa
alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat sa iyo dahil kami yung minarapat na tumayo sa iyong harapan upang ikaw ay aming paglingkuran. Isinasamo namin na kaming magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig kay San ni Francisco ang aming Papa, ni Pablo Virillo ang aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo kami pagindapating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa isang pananampalataya, sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas mo kami sa lahat ng kasalanan at ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sa pagkain
apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Kristo ang ating Panginoon, ang ating Diyos na nag-aanyaya sa atin na mahalin ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan at komunidad. Subalit higit sa lahat, mahalin ang mga nasa laylayan ng lipunan. Mapapalad tayo na tinawag niya ngayon upang siya'y makapiling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway lagi tayong ingatan ang katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Jesus, ang tinapay ng buhay, bigas masarap, inating inihanap. Buhay na ganap, ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, nawa'y matulad sa pagkakalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Upon our earth, your feet that walk
Magsiupo po tayo. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng misa ngayon, ang St. Clare at San Pedro Calungsod Chapel. Bukas po ang susunod na sponsor ay ang St. Louis de Montfort Chapel. Pasalamatan din natin ang mga family sponsors, ganun din ang ating mga hermano at hermana mayor sa gabi na ito, na sina Mrs. Yolanda Calabig and family, Mr. and Mrs. Lito and Cristeta Diaz and family, Mr. and Mrs. Alejandro and Maria Elena Imatong and family, Mrs. Concepcion Rivera and family, Mr. and Mrs. Abraham and Lorna Abesamis and family. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Wilfredo Samson S.J. Paalala at paanyaya, sa darating na September 8, 2024 ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart. At kaalinsabay din po nito ay ang ika-7 taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang pagpaparangal sa ating Birhen Maria, ay atin pong ginaganap ang pagsasyam o ang pagnonobena sa Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Sa bawat araw ng nobena ay magkakaroon po tayo ng family sponsors, Hermana at Hermano Mayor. Nawa po ay ating suportahan ang mga gawain na ito. Bukas po, September 5, 2024, Huwebes, ang oras ng ating pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Sa September 7, 2024, Sabado, ay ang bisperas o ika-9 na araw ng Misa Nobena. Ang pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na ika-alas 5:30 ng hapon at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 na gabi. Ang tagapagdiwang po sa araw na ito ay si Most Reverend Pablo Virgilio S. David, D.D., Bishop of Diocese of Caloocan. Sa September 8, 2024 ay ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Ang misa konselebrada ay sa ganap na ika-9:30 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. At pagkatapos ng misa ay ang lahat ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o barrio fiesta. Pagsapit ng 1:30 ng hapon ay atin namang uumpisahan ang programa sa pamamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-4 ng hapon ay atin namang gaganapin ang Bingo for a Cause at Paraffol. At susundan ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayong mga inimbitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay inaasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Ang mga raffle ticket po ay ipamimigay sa mga magsisimba sa ating mga nobena misa at ito ay iraraffle sa araw ng kapistahan. Paalala po na pagkatapos ng misa ay inyo pong ihulog ang mga raffle ticket sa box sa entrance ng ating simbahan. Pagkatapos po ng misa ay ang lahat ay inaanyayahan na makiisa sa ating programa, ang Mr. and Mrs. Mission Station. Paalala din po na pagkatapos po ng misa ay mayroon po tayong pagkain na pagsasaluhan. Manatili na lamang po muna tayo sa ating mga upuan para sa pamamahagi ng pagkain. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay aming inaanyayahan si Father Willie Samson para sa pagbibigay ng Certificate of Appreciation at token mula sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Community. Diocese of Caloocan,
Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Reverend Father Wilfredo Samson SG in recognition of your dedicated service and spiritual leadership as presiding priest during the Eucharist of our Novena Mass on the occasion of our 7th Foundation Day and Patronal Fiesta of Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, located at Baisa Road, Baisa, Caloocan City. Given this 4th day of September 2024 at the Sacred Heart Mission Station, Baisa Road, Baisa, Caloocan City, Metro Manila, Philippines. Signed, Reverend Father Samuel S. Patriarca, MSc, Chaplain. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain nawa kayo at ang inyong mga pamilya ng mapagpalang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating misa. Pinagaling tayo ng ating Panginoon. Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos.